nag-announce si President-elect Rudy Duterte kanang iyang mga ibutang na miyembro ng gabinete. Bubuin na ata yung Tanan. kasi wala pang DILG ina-announce. BIR, Bureau of Customs. Bureau of at iba Customs, pang mga Immigration, Department of Agriculture, FDA. wala pa. Wow, butit nalala ko. Itong FDA na ito'y dapat ma-revamp to, top to bottom, reshuffle. Ang daming walang hiya dyan. Hindi naman lahat, pero maraming walang hiya yan. As a matter of fact, meron isang official dyan sa Food and Drug Administration natin na napaka-walang hiya. Nung election and after the election, nanghingi to ng pera itong isang official dyan sa Food and Drugs. Makinig ka, kilala mo kung sino ka. Sa mga pharmaceutical company, mga maliliit. Nanghingi ng pera? Nanghingi ng pera, pabaon. Nagsulisit? Nagsulisit. At ang ginagamit na dahilan ay yung isang kandidatong talunan. Nung bago mag-eleksyon, ginagamit yung talunang kandidato na inutusan daw siya. So nagkapera itong Yes. taga FDA. Tapos ngayon, nung matalo na, humihingi ulit. kahit natalo. Para pabaon daw doon sa talunang kandidato bilang pampakonsuelo de bobo dahil natalo. In fact, meron siya hiningian na isang kumpanya ng 8 million pesos. Pharmaceutical din ito. Ang ginawa nitong tao, umalis na lang muna ng bansa, nagbakasyon. Kasi hiningian siya, pinipressure siya. Umiwas na lang muna. No? Umiwas. At Umalis dito sa kabinete ni Mayor President-elect Duterte, we'll have to make sure na hindi makaupo itong hinayupak na ito. Dahil napakawalang hiya itong taong ito. Kilala mo kung sino ka, nakikinig ka ngayon o kung nakikinig kayo dyan sa FDA, kita mo yung kawalang hiyaan dito ni Pinoy, sa bagay, wala nang isang buwan, lalayas na yung si Pinoy na yan. Ina-point niya itong taong ito na alam ni Pinoy merong maliwanag na conflict of interest because this person is working for a big multinational pharmaceutical company. Conflict of interest. And then sabi niya, gumib up na raw siya dun sa trabaho ngayon, pero wag ka, siya ay consultant pa rin ng pharmaceutical companies na yun, multinational. Hindi ba conflict of interest yan? As a matter of fact, yung racket nila ngayon, yung vaccine para sa Zika, Zika vaccine, hindi pa tested yun galing ng hindi no-herd na bansa. Bumili sila na hindi pa subok, na pagkamahal-mahal, at pinunduhan ng mga bata-batang siraulong mga tauhan ni Pinoy para mapagbigyan lang itong racket dyan sa FDA. At ang racket nila, yung Zika virus na vaccine. So talagang may mga last minute pang mga racket na ginawa. Last minute. Ang makapal, talunan na nga yung kanyang kandidato, nangingi pa. Nangingi pa. Nangingi pa. Kaya dapat, pag hindi mag-iingay tayo, kailangan mapalitan yan lahat dyan sa FDA. Kailangan. Lalo pa yung official na yon, you know who you are. In fact, nakasuhan pa nga ito ng ano tawag dito, yung sexual harassment. Talaga? Yes. Yung kanyang kasamahan sa trabaho, babae. Hinaras niya. Naras niya. So, isa yan. At pangalawa, yung conflict of interest sana hindi na maulit tulad ng sa Bureau of Customs na yung isang mataas na opisyal dyan, nagmamayari siya ng brokerage. That's really conflict of interest. At nag-divest ko kahit na nag-divest, pero alam ba naman din niya lalapit, tutulungan yung pag oo naman, lokohan naman yun kung, diba? Kung walang favor. At yung isang abogado dyan sa Bureau of Customs, abogado ng mga smuggler. Alangan ba naman pag lumapit yung mga smuggler, di ba? Attorney, kliyente mo ako, tulungan mo ako. Hindi. Di ba? Alangan namang tatablahin, imposible. Those things na dapat wag na maulit sa panahon ni Duterte administration. Talagang about si Chelly Ponce ng CESA, 12 years na. Panahon pa ng GMA, tapos commissioner ng CESA o yung head ng CESA, Cagayan Economic Zone Authority. Baka magaling lumaro. Kahit galing mo. Administration. Galing mo. Sana yung search committee, siguraduhin nila na yung uupo ay hindi gagawa ng kalokohan dahil change nga talaga ang pinangako di ba? And I trust them. Yun lang, mag-imbestiga sila, tingnan nila yung record ng tao
saan ba nanggaling to, ano bang trabaho nito dati, di ba? Then, they decide kung pwede bang isama sa maging member ng gabinete. Kaya nga, tama lang na 1 month before siya umupo, may announce na kung sino para kung may mga objections, siguro, di ba, from any other, iba't ibang sektor, at least malaman din makarating sa Duterte administration. Yes. Ngayon pa lamang, I'm sure may nakikinig sa atin dinha sa Davao, kanag mga grupo ni Mayor, hindi na pala Mayor, President-elect Digong, kanag tao dinha sa, unsa man Sa FDA. mga, FDA. Napakawalang niya yung official na yon. Conflict of interest na nangingi pa ng pera. Nangingi. Ang ginagawa ngayon ng mga hininga niyang pera, tumatakbo mo ng ibang bansa para hindi siya hindi makakikilan. Nagtatrabaho to sa isang malaking multinational pharmaceutical company. Nag-start sa letter Z as in zebra. Yan. Binigyan ko na ng clue. Yan ang clue. Identified ka na kung sino ka. Of course, na mga malalapit sa iyo, yung mga taga-FDA. Pero yung mga listener and viewers natin, hindi. Kung ako sa iyo, mag-resign ka na kasi mapapahiya ka, ibubulgar namin lahat ng kalokohan mo. So mas mabuti pa, wag mo nang ilabi kasi naglalabi ata eh. Di ba sabi nga ni Duterte, it's either you resign or you retire. Exactly. Kaya doon sa taga-FDA na yan, balita namin, meron kang ginagamit na galamay, mapapahiya ka lang, mag-resign ka na, kaysa sa ma-expose ka lang, ikaw na nagtrabaho sa multinational pharmaceutical company na nangingikil ng milyon-milyones sa mga maliliit na kumpanya, mag-resign ka na dahil kung hindi, mabubulgar ka. Kung mag-resign ka, dahil yun naman talaga the best thing to do is may bagong pasok na administration, mag-resign ka para may Graceful na bago. exit mo nga yan. Yes. Kaysa maglalabi ka, tapos napaupo ka, hindi na research ng gusto yung pagkatao mo, ibubulgar namin. So kung ako sa iyo, mag-resign ka na. Kaysa magkahiyaan pa. Ang clue? As in zebra, as in zoo? Hindi. Yung dating pinagtatrabahoan niya. Okay. Di ba? Sige. Na consultant daw siya. Ayon doon sa mga nagsusumbong na mga negosyante na kanyang kinikikilan. Right? Ang lakas mangikil. Grabe, 8 million sa isang... Ang pinakalitas, 8 million. Hiningihan niya ng 8 million pesos. Nung ayaw magbigay, kung ano nung klaseng panggigipit ang ginagawa niya. So ang ginawa ng tao, negosyante, tumakbo muna ng ibang bansa. At ibibigay daw niya dun sa talon ng... Before, para sa kampanya raw, nung kanyang boss. And then after, kailangan pabaon doon sa kanyang boss. Kita mo yan. Diba? At isa pa, bago ko makalimutan, kung sino man itong Galant, ang pangalan, o alias man ito, isa ka pa, hindi ka pa na-appoint, nag-iikot ka na, nangingi ka na ng pera sa mga broker, sa Bureau of Customs, at sinasabi mo, ikaw ang susunod na commissioner. Okay? Ano? Ang pangalan? Hindi lang, Parang galant, kotse, basta't galant lang, galant. Parang kotse Sinasabi niya, siya na raw ang uupo. Well, hindi naman tayo alam kung sino talagang papaupo ni President-elect Duterte kasi mamaya pa i-announce niya. Nangingi ka na ng pera, hindi ka pa na-appoint. Kung ikaw man talaga, delikado ka maging commissioner, galant. Dahil hindi ka pa na-appoint, sinasabi mo na ikaw para makapanghingi ng pera mga bata-bata mo. Diba? Parating ka agad natin sa Duterte administration. Isa pa yan, yung Chelly Ponce. Nagsasalita na naman. Ang daming mga loko-loko eh. Yung Chelly Ponce naman, 12 years na nandyan na sa CESA. Dapat umalis na. So ang dami talagang Huwag ka nang humirit pa. O huwag ka nang humirit pa na ikaw ma-retain. Yung mga panahon pa nung kabilang ng isang ng previous administration, mahiyaya naman kayo sa balat nyo. Especially kung wala naman kayo extraordinary achievement. Lumayas na kayo. Di ba? Latak pa kayo ng Pinoy administration. Change nga di ba? Kumita na kayo, kumbaga. Kumita na ba? Dapat change oil. Change everything. Overhaul. Oo, mahiyaya. Kapal naman mukha nyo. Kayo na kusa mag-resign. Meron kasi dyan ngayon naglalabi. Naghahanap ng padrino para ma-retain sila. Nakasuka na kayo. Maliban na lang kung kayo po may ginawang extraordinary achievement at talaga napakaganda ang panamamalakad ninyo sa inyong departamento, then deserve mong ma-retain. Pero bakit kailangan ilabi mo? Kung talagang magaling ka, then file yung resignation, ginagawa ng lahat, di ba? And then
babasahin yung record mo, maganda, then i-retain ka. Huwag yung ikaw magbo-volunteer. Oo. Kasi the mere fact na ikaw magbo-volunteer at magkukuha ka ng mga tao para ilabi ka, para ikaw ang i-retain, ibig sabihin, ang lakas ng kurakot mo sa posisyong yan. Diba? Kaya kung ako ikaw, Chelly Ponce, mag-resign ka na, yung dyan sa FDA, mag-resign ka na, ikaw dyan sa Bureau of Customs, Oo. well, si Commissioner Lina, mag-resign naman talaga yan. Oh. Di ba, Commissioner Lina, mag-resign po kayo? Opo. Sa DA. Baka ayaw niya. Baka sakali. Hindi. No can do. Baka sakaling humirit pa. Suntok sa buwan pag hindi yan pinalitan. At saka meron na. Alam ko meron ng kapalit. Meron na. Yan din ang problema kasi kay Pinoy. Lagay ng mga tao na, di ba? Kahit na may conflict of interest at mayroong mga, di ba, problema, nilalagay pa rin. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.